Everyone, we are the Group 3 and the assigned topic that we will discuss is rationale and basis for ethics in tourism and hospitality. And are first is the members, second is the introduction, and third is the law, and last is the conclusion. Members are Bait Tinis Audrey, Amo Jomar, De La Cruz Alma, Molidor Ruth, Ayasa Rosan, and Medina Blessy. Good day everyone, my name is Alma De La Cruz. Ethics and ethical behavior in tourism and hospitality industry. There are three key bases. Firstly, there is a reliance on international laws, codes, treaties, and agreements between countries or states, establishing a global framework for ethical standards in the industry. Secondly, jurisprudence and legal foundations acknowledged by specific countries or states form a crucial basis, ensuring compliance with national legal systems. Then lastly, ethical behavior in this sector is deeply rooted in religious, social, cultural, and moral principles relevant to the belief systems and cultural norms of a particular country or region. So this multifaceted approach aims to create a comprehensive ethical framework that respects both global standards and the diverse cultural context within the tourism and hospitality industry. Rationale and basis for ethics in tourism and hospitality. In the Philippines, many laws have been passed that impact of tourism of their laws and relevant especially to the industry. Forest sector like its transportation, travel trade, hospitality event, management, labor business, and academe. Here are the examples of prominent law in the Philippines that have also helped shape in the tourism industry. Example of prominent laws in the Philippines that have also helped shape in ethics in tourism industry. Philippine Constitution, the Constitution of 1987 in the fundamental law of the land in the Philippines, it is established the structure, policies, roles, and duties of the Philippines government. It contains Bill of Rights, which is ito po yung karapatan natin na magbigay tayo ng pahayag sa iba't ibang uri ng politika. Of Article 3 and the set of states' obligation to promote and uphold the social justice and the human rights. Ito na nga po yung sinasabi natin, we have a rights as a human in this country. Civil Code of the Philippines. The Civil Code of the Philippines is the product of the codification of the private law in the Philippines. It is general law that governs family and property relation in the Philippines. It has enacted in 1950 and remains the force of date and significant amendments of many law. The Civil Code of the Philippines is the general law, which means ito po yung pinaka nangungunang law sa ating Pilipinas. And pangatlo po is Corporation Code of the Philippines. What is Corporation Code of the Philippines? Corporational is an artificial being created by operation of law, ito having right of succession and the powers, attributes, and the properties, and expressively authorized by law and incidental in an existence. Tourism Act 2009, Republic Act 9503. The new law of Republic Act 9593, the Tourism Act of 2009 was established on the May 12, 2009 as a policy of the acknowledge of tourism as an indispensable element of national economy and industry, national interest and importance in the law in tourism. It seems as an industry that must be harnessed to stimulate social growth, development. What is TIEZA? TIEZA, its means include the tourism in structure, designation of regulation, and supervision of tourism enterprises zone. Operation Management TIEZA is the collect,
of the Travel Philippines Tax. Ito po yung mga, if ever po may mga malalaki po kayo na company, ang TIESA po ang kumukuha ng mga pondo or taxes po nun. TIESA acts as Department of Tourism's implementing arm in providing support, infrastructures, and facilitating investments in tourism enterprise zones, TEZ nationwide. So this is carried out through its main function, infrastructure, or yung development, designation, mga regulation, and supervision of TEZs, management of its existing assets, or facilitation of their privatization, and administration of the collection of the Philippine Travel Tax. So, yung TIESA po is siya yung bahala sa mga infrastructures, sa mga historical, religious heritage, or ecotourism values. Sila yung nag-help para mag-shape or mag-deep pa yung sense of awareness and pride for Filipinos, traditions, and natural bounties and uniqueness as a race. Yung the Anti-Money Laundering Act naman, or AMLA, of 2001, RA 9160, criminalizes on unlawful activities such as graft and corrupt practices, fraudulent practices, robbery and extortion, swindling and plunder, amongst other activities. Doon naman po sa Republic Act No. 10586 or the Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013 penalizes people driving under the influence of alcohol or yung mga nagdadrive po na lasing or nakatake ng dangerous drugs and similar substances. It aims to protect citizens' lives and properties by promoting responsible and ethical driving. So, RA 10913 naman po, or yung Anti-Distracted Driving Act, is a law that prohibits a person who is driving a motor vehicle from holding and using mobile communication devices or yung mga nagsa-cellphone po habang nagda-drive, mga ganun po. Mobile communication devices and electronic entertainment gadgets. The prohibition applies while the motor vehicle is in motion or temporarily stopped on a traffic light or intersection. Revised Penal Code Republic Act 3815. Revised Penal Code Republic Act 3815 states Article 247 that or physical injuries under exceptional circumstances, any legally married person who having surprised is exposed in the act of thereafter or shall inflict upon them any serious injury shall suffer the penalty of banishment. Ang revised penal code daw po ay lahat ng criminalized act na tinatanggap bilang isang kriminal, katulad na lamang po ng murder or homicide, rape, robbery, and theft. Anti-Trafficking in Person Act of 2003, Republic Act 9208. Ang Anti-Trafficking in Person Act of 2003 o mas kilala bilang Republic Act 9208 ay isang mahalagang batas sa Pilipinas na naglalayong maiwasan at labanan ang human trafficking. Ito ay nagbibigay ng pagsasalarawan at parusa sa iba't ibang uri ng human trafficking at nagtatatag ng mga hakbang para sa proteksyon at suporta ng mga biktima. Ang Anti-Trafficking in Person Act of 2003 daw is parusa sa mga taong pumipilit para magpakasal or arranged marriage, sex tourism, prostitution, at pornography. Foreign Investment Act of 1991, Access Devices Act, Republic Act 8494. Republic Act 8494 o mas kilala bilang Access Devices Regulation Act of 1998 ay isang batas sa Pilipinas na naglalayong magkaroon ng regulasyon at proteksyon sa paggamit ng mga access devices tulad ng credit cards at debit cards.
Ang batas na ito ay naglalatag ng mga patakaran at probisyon para sa seguridad at pag-aayos ng mga transaksyon gamit ang mga ganitong kagamitan. Intellectual Property Code, Republic Act 8293. Ang Intellectual Property Code of the Philippines o mas kilala bilang Republic Act 8293 ay isang batas na naglalayong protektahan ang mga karapatan ng mga may-akda at mga may-ari ng mga intellectual property tulad ng mga copyright, patent, trademark at iba pa. Ang batas na ito ay may mga mahahalagang layunin upang itaguyod ang malikhaing gawaing Pilipino at mapanatili ang integridad ng mga intelektual na ari-arian. Task Reform for Acceleration and Inclusion Law, Republic Act 10963. Ang Tax Reform for Acceleration and Inclusion or TRAIN Law o mas kilala bilang Republic Act 10963 ay isang batas na may layuning amyandahan ang sistema ng buwis sa Pilipinas. Ito ay ipinatupad upang mapalakas ang ekonomiya, mapanatili ang kaunlaran at ibsan ang pasani ng mga mamamayan sa kanilang buwis. Narito ang mga pangunahing probisyon ng TRAIN Law. Income Tax Reform. Nagbababa ito ng buwis sa kita ng maraming manggagawa, lalo na ang mga sahod ng mga minimum wage earners, upang mabawasan ang kanilang tax burden. Sugar Sweetened Beverage Tax. Nagpapatupad ito ng buwis sa mga matamis na inumin, tulad ng mga soda, upang itaguyod ang kalusugan at mapondahan ang mga serbisyong pangkalusugan. Expanded Senior Citizens Act of 2010, Republic Act 10754. Ang Expanded Senior Citizen Act of 2010 o mas kilala bilang Republic Act 10754 ay isang batas sa Pilipinas naglalayong magbigay ng karagdagang benepisyo at pribilehiyo sa mga senior citizen o mga matatanda. Ito ay naglalayong mapabawasan ang pasani ng mga senior citizen sa kanilang pang-araw-araw na gastusin at itaguyod ang kanilang kalusugan at kagalingan. Narito ang mga pangunahing probisyon ng Republic Act 10754. Pagbibigay ng discount, pagbibigay ng healthcare at libreng pag-aaral or educational assistance. Ang Republic Act 10754 ay isang hakbang ng pamahalaan upang bigyan ng kalinga at respeto ang mga senior citizen sa Pilipinas. Ito ay naglalayong mapabawasan ang kanilang pasanin at mapanatili ang kanilang kalusugan at kagalingan ng kanilang pagtanda. Balikbayan Law, Republic Act 9174. Ang Balikbayan Law or Republic Act 9174 ay isang batas sa Pilipinas na naglalayong magbigay ng mga benepisyo at pribilehiyo sa mga Pilipinong naninirahan sa ibang bansa, ngunit bumabalik sa Pilipinas para bumisita o magbakasyon. Example na lamang ng Balikbayan Box Privilege. Isa sa mga pangunahing benepisyo nito ay ang Balikbayan Box Privilege. Ito ay nagbibigay ng karapatan sa mga Pilipinong nakatira sa ibang bansa na magpadala ng mga balikbayan box o mga package na may mga personal na kalakip na walang buwis at may mataas na halaga na limitasyon. Barangay Micro Business Enterprise Law, Republic Act 9178. Ang Barangay Micro Business Enterprise or BMBE Law or Republic Act 9178 ay isang batas sa Pilipinas na naglalayong suportahan ang maliliit na negosyo sa mga barangay. Ito ay naglalayong magbigay ng mga pribilehiyo at benepisyo para sa mga mikronegosyo upang mapalakas ang sektor ng maliliit na negosyo sa bansa.
Labor Code of the Philippines. So, batas to na naglalatag ng karapatan at regulasyon para sa mga manggagawa at kumpanya sa bansa. Halimbawa, sila yung nagtatakda ng minimum na sahod ng empleyado. Next is yung Migrant Workers and Overseas Filipinos Act. Ito naman yung nagbibigay proteksyon at benepisyo sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa. Isang halimbawa na nito yung naglalayong mapanatili ang kaligtasan ng mga OFW at magbigay ng suporta sa kanila sa panahon ng krisis. Next is yung Anti-Age Discrimination of Employees. Batas to na nagbabawal ng diskriminasyon sa trabaho batay sa edad. So, hindi natin pwede basta-basta husgahan yung isang tao dahil lang sa edad niya. Dapat tingnan muna natin kung anong kaya niyang gawin. Next is yung Magna Carta of Women. Ang batas na to ay nagpapanatili at magpalaganap ng pantay na karapatan para sa kababaihan sa lipunan. Halimbawa nito, sila yung nagbibigay ng protection sa mga biktima ng rape. Next naman is yung Magna Carta for Disabled Persons. So, batas to na nagbibigay ng proteksyon at benepisyo sa mga may kapansanan o disabilities. Isang halimbawa nito yung nagbibigay sila ng facilities para sa mga na accessible sa mga may kapansanan. Philippine Immigration Act. Batas na nagbibigay ng rules and regulations tungkol sa pagpasok at paglabas ng mga tao sa Pilipinas. Isang halimbawa na dito sila yung nagtatakda ng mga requirements na kailangan para sa pagbiyahe mo sa papuntang ibang bansa. Next naman is yung Foreign Service Code. Batas to na nagtatakda ng rules or gawain para sa mga empleyado ng DFA or Department of Foreign Affairs. Halimbawa, sila yung nagme-make sure na mapanatili yung dignidad ng bansa sa mga ugnayang international. Next naman is yung Consumer Act. So, yung batas na to, ito yung bibigay proteksyon sa karapatan ng mga mamimili and nagtatakda ng regulasyon para sa kalidad at seguridad ng mga produkto o serbisyo. Isang halimbawa na dito yung nagbibigay ng rules at karapatan sa mamimili para sa refund or kapalit ng mga defective products. Next naman is yung Indigenous Peoples Act. Batas to na nagbibigay proteksyon sa karapatan at kultura ng mga katitubo sa Pilipinas. Halimbawa, ito yung tumutulong sa kanila para mapanatili yung kanilang ancestral domains o karapatan nila dun sa mga sa teritoryo at likas na yaman ng kanilang mga ninuno. Next naman is yung National Caves and Cave Resources Management and Protection. So, patakaran to para sa pangangalaga at pagpapahalaga sa mga kuweba at yaman ng kuweba. Wildlife Resources Conservation and Protection Act RA 9147. So sila yung nagbibigay proteksyon sa kalikasan at hayop na nasa mga tourist destination. So ito din ay nagtuturo sa mga industriya ng turismo na respetuhin ang kalikasan at huwag itong abusihin o sirain. The next is National Protected Areas System Act RA 7586. Protected areas are established where tourism can be cultivated but with regulation to maintain their integrity, teaching the tourism industry proper care and respect for this area. Katulad na lang ng mga national park. Next is Anti-Child Abuse Law RA 9231. Sila yung nakatutok sa protection ng mga kabataan sa industriya ng turismo and nagpapalaganap ng etika at responsibleng pagtatakbo ng mga negosyo sa turismo. Next is the Dangerous Drugs Law RA 9165. So, hinuhuli ang gumagamit ng mga pinagbabawal na gamot. So, nakakatulong ito sa pagpapabuti ng kaligtasan sa mga destination ng turismo at sa pangkalahatang seguridad ng mga turista at kaayusan sa mga tourist spot.
The next is the Philippine Clean Air Act RA 8749. Sa pamamagitan ng pagsunod sa batas na ito, pinapaniwala ang sektor ng turismo ay dapat maging bahagi ng solusyon sa polusyon sa hangin at hindi bahagi ng problema. By enforcing regulation regarding air quality, its help promotes tourism ethics by valuing the health of tourists and communities in destination. The next is the Tariff and Custom Codes. Ito naman yung pagsunod sa mga trade regulations at sa custom code expresses integrity in the tourism industry in welcoming foreigners. The next is the Violence Against Women and Children Act RA 9262. So ito yung mahalaga ang pagprotekta sa mga kababaihan at sa mga kabataan or sa mga bata na may kaugnayan sa industriya ng turismo and nagpapalaganap ito ng tamang etika at respeto sa lahat. The next is the Bayanihan to Heal Hasuan Act RA 11469. So, sa mga panahon ng krisis tulad ng pandemic, the ethics of the tourism industry is demonstrated by helping those affected and meeting the basic needs of the country. So, sa panahon ng pandemic, di ba, nagtutulungan tayo kung paano labanan yung sakit na kumakalat. So, sumusunod tayo sa mga protocols, yung mga doctor at nurse, nagtutulungan sila upang iligtas yung mga tinamaan ng mga COVID-19, yung mga bayan-bayan natin. Nagbibigay sila ng mga relief goods. So, ayun, nagtutulungan tayo para iligtas yung bansa natin laban sa pandemic. And in general, this law provide a framework for the proper operation of the tourism industry, where respect for nature's rights and regulations are essential, and this enable the shaping of tourism ethics. So for the conclusion, it highlights the intricate relationship between cultural values and workplace ethics. It begins by acknowledging the positive impact of religious tolerance in fostering diversity and respect in the workplace. Gratitude, while generally positive, is noted for its potential drawbacks such as the perception of favoritism or bribery. So this also delves into the Filipino cultural trait known as the mañana habit, emphasizing its negative impact on task completion and the importance of time management. In contrast, this with the positive value placed on word of honor in Filipino culture, underscoring the significance of personal integrity and trustworthiness in building and maintaining one's reputation. So overall, it provides a comprehensive analysis of how cultural nuances influence ethical considerations in the workplace, shedding light on both positive and potentially challenging aspects of these cultural values.